Good evening po sa ating lahat. Good evening. Good evening po. Good evening. Good evening po. Ayan po. Pwede po bang i-request po yung iba po na nasa likuran pag forward po tayo. Tapos fill po natin yung mga nasa harap po. Para yung mga darating pa po mamaya ay pwede po sila yung nasa likuran po. Yan. Ang sabi po ay lahat daw po nung nasa harapan ang pinakamaganda. Ayan, sige po. Let's all stand. Hinihiling ko po ang lahat po na tayo po ay tumayo. And before we start our worship po sa Panginoon, pwede po ba natin ngitian yung mga nasa kaliwat kanan po natin, harap or likuran, and greet din po ng magandang gabi. Na-miss kita, parang di lang nagkita. Ayan. And ngayon naman po, tayo po ay aawit sa Panginoon. Itataas natin ang pangalan niya. Are we ready po to praise our God? Amen. Amen. Malaya po tayong pumalakpak, magpuri sa Panginoon, itaas ang ating mga kamay. And syempre tayo po ay aawit po sa Kanya ngayong gabi. Hallelujah. Because He deserve po all the praise and all the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name when I found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Blessed be your name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name on the road marked with suffering, through the pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out. Hallelujah. You pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. Hallelujah. Yes, Lord. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be. You give and take away. You
choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Amen. Hallelujah. Bless you, Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Glorify your name, Jesus. Of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. We glorify you, O God. Hallelujah. Tunay ngang napakabuti mo, O Diyos. Yes. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. We exalt your name in this place, Lord. Hallelujah. Because you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, oh God. Karapat-dapat kang maitaas, Lord. Karapat-dapat kang papurihan. Amen. Amen. For you are faithful, you are great, you are awesome, you are beautiful. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. Oh, yes, Jesus. Lord. Hallelujah. How could I fail to see you are the love that rescued me? Yes, Lord. And all I am is devoted to you. Yes, Jesus. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you.
to be with you, oh God. Now and forever, it's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We exalt you, Lord. We exalt you, Father. This is we ask, Lord. It's the one thing we ask, oh God. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask, the one thing I ask is to be with you. The one thing I ask, the one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire, Lord. Yes, Jesus, now and forever. Hallelujah. Yes, Jesus. It's more than a song, Lord. My one desire, oh God, is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. We adore you, Lord. Come on, church, just sing your praise to the Lord. Hallelujah. Oh, we glorify your name. We worship you. We adore you, Lord. For you are great, God. You are faithful, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Exalt your name, Jesus. Exalt your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God is good. God is good. Every blessing you poured out will come to you in praise. Every blessing that you poured out will come to you in praise. Every blessing that you poured out will come to you in praise tonight, my God. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. You are always enthroned, O God. Maraming salamat dahil dinala mo kami dito sa lugar na ito, Panginoon. Dahil alam namin na may gagawin kayo sa gabing ito. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you that you are an awesome God. We praise you, Lord. From the abundance of our heart, we praise you, Lord. We can shout praises to you tonight. We can shout praises to you tonight because you are so good.
Thank you, Jesus. All praises belongs to you alone, O God. Thank you, Lord, dahil may sasabihin ka sa amin ngayong gabing ito, O Diyos, at ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay buhay, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Be in the midst tonight, Panginoon. Thank you, Lord, dahil alam namin, Panginoon, sasamahan mo kami ngayong gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin sa buong linggo. Salamat po, Panginoon, dahil dinala mo ulit kami dito sa lugar na may pasasalamat sa aming mga puso, Panginoon. Dahil ang Diyos na aming kinukuhanan ng lakas ay Diyos na mabuti, Diyos na matapat, at Diyos na tunay na wala ng iba, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Only we can say is thank you, Lord. Thank you, Lord. We can shout thank you, Lord. We can shout thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are so great, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, as we start tonight, you will be in the midst. Lahat po ng tatayo dito, Panginoon, ikaw ang kasama, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na nasa kalagitnaan at ikaw lamang ang Diyos na aming itataas ngayong gabing ito. Sa lahat po ng aming gagawin tonight, be with us, Panginoon. We praise you, Lord, and we love you because you are so good. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Good evening po muli and welcome po sa ating pangatlong linggo, Wednesday na ng ating Faith Night. Sa mga nasa online po, good evening po sa bawat isa. Yes, sabi nga ni Ma'am Joy kanina, ang ating Panginoon ay kasama natin ngayong gabi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. So, yung unang week po ay ang ating topic ay for the month. Ano po? Ano ba yun? Nakalimutan na. To be a prayerful citizen. Okay. Tapos, yung unang topic na binigay sa atin ni Pastor Nolan ay be circumcised. So, ma-circumcise yung ating mga puso at isipan at tenga, okay, para maging patuloy na magkaroon ng transformation sa ating mga buhay. At pangalawa naman po, last week, be tidy, sabi ni Ate May. Okay, so si Sister Ali naman po ang nag-share sa atin. So, be tidy, sabi po, doon ay dapat maging malinis. Hindi lang panlabas, kundi yung ating puso. Sa pananalangin natin, kailangan merong, malinis na puso. Yung intensyon natin, yung motibo natin. Kung ano lang yung karapat-dapat, malinis, kapuri-puri, yun lang ang dapat nating isipin. So, sa gabi pong ito, pangatlong linggo po, mamaya, siya po yung magsasabi kung ano yung topic niya. Okay. Hindi ko po siya uunahan. Ang magsishare po sa atin ngayong gabi ay ka-announce lang nung linggo na siya po ang bagong transfer sa atin. Tinransfer sa atin yung kanyang membership. So kahit malayo siya, mas gusto niya rito sa atin. Diba? Amen. Okay. Siya po ay isang magandang dilag. Yes, at kayumangge. Kaya bagay na bagay yung pangalan niyang Miss Lorraine Moreno. Ayun po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, it's good to see you po and even sa ating mga online na nakasama po natin. Good evening. At tunay pong malamig ang panahon hanggang ngayon. Ang dami nga akong naka-jacket. Ang ginaw-ginaw po ngayon. Yan.
So, yun po, katulad po ng sinabi ni Sister Rose ay, yun po ang ating tema ngayong buwan, to be a prayerful citizen. Kamusta po? Nakapapractice po ba natin ng pagiging prayerful? Amen. So, yun nga po, yung first part ng acronym, nasabi na po ni Sister Rose, CI. No. To be circumcised sa ating puso, sa ating mga tenga, na hindi lang tayo basta nagbigkas ng salita. At yung pangalawa po, ano uli yun? Tidy. Na ang sabi po doon sa ating thoughts, dapat meron tayong right motives as we pray and seek the Lord. Alam niyo po ba habang nagpe-prepare ako sa faith night, na-realize ko kung gaano kahalaga yung ating pong pinag-uusapan. Para po siyang spiritual ladder na pine-prepare tayo to the next level. And nagkaroon din po ako ng same prayer nung akin po itong pine-prepare. Sabi ko, Lord, circumcise my heart, fill me with your spirit, and help me to be tidy with my thoughts. Kasi bilang citizen po ng heaven, sino po ang mga citizen ng heaven? Amen. Hindi lang po dito nagtatapos ang lahat. Kahit may mga privileges po tayo na alam natin, na i-enjoy natin bilang citizen ng kingdom ni Lord, alam niyo po meron pa rin tayong kalakip na responsibility. At ito po ang pag-uusapan natin. Isa po ito sa pag-uusapan natin ngayong gabi. At madadagdagan po tayo ng isang letter, Z-E pala. Be zealous. Sabihin po natin, be zealous. Ayan po ang pag-uusapan natin. Ang verse po natin is from Romans 12, verse 11. Basahin po natin. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Amen. Basahin po natin yung Tagalog para mas maunawaan natin. Huwag kayong maging tamad sa paglilingkod. Sa halip, magningas kayo sa Espiritu at maglingkod kayo sa Panginoon. Napakalinaw po ng mensahe ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba itong Book of Romans na sinulat po ni Apostle Paul sa kanya pong huling journey? Nasa pahuling journey na siya noon, sa third missionary journey niya. At pag binasa po natin yung Romans 1 to 11, yung chapters noon, puro doctrinal yung kanyang approach. Pero bigla ho siyang nag-shift. Nung ito na pong Romans 12, ay practical application po ang kanyang sinabi sa mga believers. In-encourage niya yung mga believers noon kung ano yung pwede nilang i-apply sa araw-araw. Hindi lang basta information or ideas, pero paano kayo dapat mamuhay sa araw-araw. Kasi po yung kinakausap po ni Pablong believers dito, sa sulat niya, ay dumaraan po sa matinding pagsubok. May mga social pressure, persecution, mahirap na sitwasyon sa buhay. So imagine, ito po yung kanyang sulat na huwag kayong maging tamad sa paglilingkod. Ano ho? At ito po ay paalala kung ano yung dapat na maging attitude natin kahit tayo po ay dumaraan pa sa mga matitinding pagsubok. So kapag tinignan po natin yung original meaning ng zeal, tingnan po natin, di ba, be zealous, yung zeal po niyan, sa Greek ay zeo. Sabihin natin, zeo. Ayan, yung Greek po niyan, Z-E tapos O, zeo. Or zeontes. Ang ibig sabihin po niyan, ay sa pag-aaral ko, ay to boil with heat. To be hot. So imagine niyo po yung tubig na kumukulo. Di ba po, maapoy. Hindi malamig. Ibig sabihin, mainit. At kung metaphorical po, parang nagbo-boil with love, with zeal. Kasi po kaya ito yung naging isang example dahil nung panahon nila, hindi naman huuso pa yung oven sa bahay, stove. Hindi natin makikita yung indication kung masyado nang mainit o malamig yung niluluto. Di ba ho? Pero pag nakita natin na yung tubig ay kumukulo, parang nag-i-indicate na sobrang init na ng niluluto mo. Ano ba? Yan. So kung i-relate po natin ito, ang simbolo po nito in spiritually ay buhay, galaw, at lakas. Spiritual fervor is an intense and passionate enthusiasm for God and His work.
Hindi po natin basta sinasabing about emotion, but ito po ay something deep sa ating puso na mahalin ng Diyos at willingly tayong nakikipag-cooperate sa ginagawa niya sa buhay natin. So para po maging malinaw, meron po tayo ditong illustration. Yan, tayo po bilang kinreate ng ating Diyos, ang ating pong katawan ay kinocompose ng tatlo. The body, soul, and spirit. Ayan, yung body po ay yung flesh. Tapik nga po yung katabi. Ayan, gising-gising tayo, ano. Ayan, yun po yung flesh, ano, yung casing, alam naman po natin. Pagdating naman po sa soul, anong Tagalog ng soul? Kaluluwa, tama po. Diyan po pumapasok yung ating emosyon, yung feelings, yung preferences. Nalulungkot ba tayo, masaya tayo? It's part of our soul. Pero, yung spirit po dito na tinutukoy is a God-given breath of life. Ito po yung nagkokonekta sa atin, sa ating Diyos. Inner life natin. Kaya po ito pong verse na to, balikan natin yung next, ito pong sa next slide. Ang sabi po dyan, no? Huwag kayo maging tamad sa paglilingkod, sa halip, magningas kayo saan? Sa Espiritu. Tama po. Naisip niyo po ba bakit hindi sinabing magningas kayo sa katawan lang? Dahil pag naglingkod po tayo, na nakatuon lamang sa katawan, mauubos po yung lakas natin. Kasi kung ito lang po yung source na pinanggagalingan natin, we are in the flesh. Siyempre, pagod tayo, inaantok ako, tinatamad. Marami pa tayong nararamdaman physically sa ating katawan. Bakit po hindi sinabing magninga sa soul o sa kaluluwa? Maaari po kapag yun lamang yung pinagkuhanan natin ng source, emotion, driven lang po. Kumbaga, seasonal. Pag pagod, ayoko na. Pagod ako eh. Next time na lang. O pag excited ka masyado, sige, tara, sasama ako dyan. Kumbaga kapag dun po tayo nakabatay sa emosyon, sa soul, sa feelings, maaari pong wag na lang. In short, nakabatay po sa pakiramdam o sirkumstansya yung paglilingkod. Pero po kapag tayo ay nag-focus sa spirit, hindi po naman ibig sabihin na kasama niyo naman ako sa spirito. Sige, dumalo kayo dyan. We are in one spirit. Hindi po yun yung tinutukoy dito, ha? Pero, ibig sabihin po nito, ito po yung part ng composition natin na konektado sa Diyos. Na mas malalim para meron po tayong dahilan na mag-alab. At hindi ko rin po sinasabi na hindi mahalaga yung body and soul, no? Because they are part of who we are. Pero, ngayon po ay ini-encourage tayo na i-train, i-develop yung ating sarili to have spiritual fervor. Yung kahit pagod o busy yung katawan natin, meron mga tayong mga iniisip, alam nyo, meron pa din tayong init sa spirito na nagputulak na magpatuloy tayong maglingkod sa Diyos ng buong puso. Tignan po natin tong next slide. Familiar po ba kayo dito? Ang ube halaya? Sino po ang nagluluto ng ube halaya? Wow, meron po ba kayong dala? Wala. Ayan. Naubos na nung Pasko, siguro po, ano? Ito pong ube halaya, sa mga alam pong yung process, yun po, tama, mahirap lutuin dahil napaka-maproseso, no? Kailangan po husto. Yung paghalo, tuloy-tuloy yung pag-steer, di ba? Yung paghalo. Kasi kung hindi, masusunog. Kung hindi naman, madadry. Yan po ay isa lamang ilustrasyon na para pong sa spiritual life natin. God give us a portion of strength, pero kailangan po nating i-balance. Hindi po pwedeng puro body lang, hindi pwedeng puro soul, or gusto lang ng spirit. Dahil pag hindi po balanse, madedrain po talaga tayo. Mawawalan tayo ng alab. Kaya kinakailangan po tamang paghalo, tamang pagmix para po magresulta ng mainit, aktibo na paglilingkod sa ating Diyos. Ito pong next nating verse sa Romans 8 verse 5.
Ang sabi po dito, basahin po natin, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kung hindi ang mga bagay na ukol lamang sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Dahil kung puro po tayo fleshly or yung flesh natin, of course, yun din po yung focus natin. Yung cravings natin, puro makamundo or fleshly, no? Sa umpisa po talagang mahirap. Meron pong kailangang disiplina, training sa sarili. Aminin man po natin minsan, mahirap manalangin. Bakit ganon? Ang hirap maging consistent. Nag-start ako mag-devotion, tapos sa susunod na week, hindi na, tapos na, day 1 na naman. Bakit po ganon? No? Bakit mahirap mag-worship pagdating ng weekdays? Pag hindi natin na i-regular na mapapractice, pag-usapang paglilingkod sa Diyos, bakit laging pagod? Bakit laging busy ang katawan at isip? Alam niyo po, parang sa camp, no? Sa mga naka-attend po ng camp, sa before ng inyo po, di ba, minsan pag ilang araw kang nasa camp, o nasa youth camp, o conference, no, finifeed yung sarili mo ng word, ng worship, ng spirit. So, na-occupy yung ating body, soul, and spirit with eternal things and with the presence of the Lord. Napansin niyo po yun? Tapos, sasabihin, di ba, pag galing camp, uy, uuwi yan on fire. So, ganun yung term, no? On fire. Kahit pagod yung katawan, pero ramdam na ramdam mo, on fire ka in spirit. Kasi kapag desire po natin, ay laging naka-align sa spirit. Umiinit po ang passion at zeal. Pero pansin niyo po, kapag lumipas ang panahon after ng ganong encounter, tapos napuno na tayo ng mga distraction, naging busy na tayo sa mga bagay, unti-unti po nawawala yung pagkagutom natin sa ating Diyos. So, realidad po yun. Kasi nawala. Natigil yung paghahalo eh. Nag-iiba yung priority natin. Tapos nararamdaman natin, bakit ganun ang hirap ng bukas ng Bible? Kahit pagbubukas na lang o intindihin. Napakahirap din mag-fasting. Ang hirap. Pero alam niyo po, ang challenge natin ngayong gabi, patuloy tayong maghalo. Patuloy nating mag-init sa ating Diyos at umapoy sa ating espiritu, sa ating Diyos. Alam niyo po, ngayon pong nag-work po ako sa CBN, sa prayer center, ang isa pong primary job namin ay manalangin. At totoo po na may araw na talagang pagod sa katawan. Low yung energy, may mga iniisip din na alalahanin, and then you will pray sa ibang tao. Alam niyo po, na-realize ko na kami din po ay kailangan ng panalangin. But na-realize ko po yun, na yung mga nagpe-pray sa atin ay kailangan din nila ng panalangin. Hindi naman po sinabi sa Bible na leaders, pray for them. Wala pong sinabing ganun. Pray for one another. At yun po ang isa sa tinuro ng Lord sa akin, na kahit pagod man ang iyong katawan, kahit gusto pagpahinga ng iyong isip, dapat konektado ka pa rin sa akin, spirit. Na siya pa rin yung ninanais mo, yung nilulong ng spirit mo, gusto mong hanapin. Ang ibig sabihin po ng zeal is not just about enthusiasm. It's about dedicating ourselves fully to seeking God and His will for our lives. Hindi po ito nakabase sa energy natin, na kapag medyo wala pa sa edad, napakadami naman ang energy niyan. Hindi po ganon. Dahil pag doon po tayo nag-base, maaari po tayong madrain. Ang pagiging zeal po, hindi naman po ibig sabihin na hindi rin tayo napapagod. Hindi po ibig sabihin hindi tayo nakakaramdam ng anumang pagod. But alam natin in our spirit na meron pa ring fire na nagtutulak sa ating maglingkod sa ating Diyos. At ito po ay parehong encouragement and also challenge sa atin na maging passionate po sa relasyon natin sa Diyos, lalo po habang hinaantay natin ang pagbabalik ni Jesus. Ang tanong po, ano po ang ginagawa natin habang tayo'y nag-aantay
sa pagbabalik ng ating Diyos. Alam niyo po si David sa Old Testament, naalala ko lang, sabi niya, "My flesh and my soul may fail, but God is the strength of my portion forever." Ibig sabihin po yung body, yung soul natin, limitado. It may fail. Pagod physically, ma-discourage tayo emotionally, pero kahit ganun po, God is the strength of our portion forever. Ibig sabihin po ng portion source. Doon po dapat nagmumula yung ating lakas upang magpatuloy. Hindi po natin kaya mag-sustain ng zeal sa sarili natin dahil meron pong hangganan ang physical and emotional. And sabi po sa 2 Corinthians 4:16, kaya hindi tayo pinapahina ng loob, kahit ang ating panglabas na pagkatao ay nauubos at ang ating panloob ay napapanibago araw-araw. Napakaganda pong encouragement ng ating Diyos sa atin, no? Napagod man po tayo physically, emotionally habang naglilikod sa Kanya. Pero pag ating pong pipiliin siya na paglingkuran at makakonect sa Kanyang Spirit, napapanibago po tayo araw-araw. We don't aim to burn out physically. We aim to stay hot spiritually. Sabihin niyo po sa iyong katabi, stay hot spiritually. Ayan. Stay hot spiritually. Ayan. Tingnan po natin yung next slide. Stay hot spiritually. Dahil sa mundo po na ginagalawa natin, kapag sinabing mainit, kadalasan negatibo ang dating. Napakainit ng panahon, napakainit naman ang ulo niya. Ang init naman, baka may lagnat, may sinat. Pero po sa spiritual life, yung pagiging mainit is actually a good thing. Mas mainit ang puso mo sa Diyos, mas nagiging maalab ka, mas active ka sa paggawa ng mabuti. Hindi po ito tulad ng preferred mong drinks o gusto mo. Tanong niyo yung katabi niyo, gusto mo ng ice or hot coffee? Sige po, tanong niyo. Oh, yung iba po dyan, baka hindi nagkakape. Di ba iba-iba po, no? May gusto ng ice, may gusto ng hot. Yung iba ayaw naman ng kape. Di ba po, no? Ang pagiging zealous po is not about preference. It's about persistence. Tingnan po natin yung slide natin. Pag preference lang po, choice natin. Di ba? Kanina tinanong ko kayo, ay, ayoko ng hot, ayoko ng ice. Yung iba ayaw talaga. Di ba po? Yung pagiging zealous po, hindi ganun. It's about persistence. Kasi yung persistent po is a choice. Kahit pagod ka, pinipili mo pa rin lumapit sa Diyos. Gusto mong makipagniig sa Kanya. Kasi pag ginawa mo ito, we will be renewed and refreshed when we draw near to Him. At pag tinigil mo yung paghahalo, unti-unti, di ba? Unikit. Madi-disconnect tayo sa ating Diyos. Minsan naranasan niyo po ba yun na parang hindi tayo nag-devotion, hindi tayo nag-church, tapos parang sinasabi nila nanlalamig, di ba? May ganong term. At totoo po yun, no? Pag wala po tayong regular prayer, personal, communal, katulad po nito, ano pong mangyayari? Mawawala rin po tayo ng gana, di ba? Minsan naisip natin, bakit ang layo ni Lord? Pero ang ending, tayo pala yung lumalayo sa Kanya. Ano po? Kaya parang nanlalamig tayo spiritually. So, ganun po yung term. So, ngayon po ay reflection po natin sa ating sarili. Am I serving God with my body and soul? Or am I serving from the Spirit? So, yan po yung pwede nating pagbulay-bulayan. Hindi po tayo tinawag upang tumigil sa paglilingkod, kundi tinawag po tayo upang ibalik yung koneksyon. Kung mga nakarang araw po feeling natin na malayo tayo spiritually sa Lord, hindi pa huli ang lahat. Patuloy po tayong maghahalo. Pwede po natin linisin ang ating puso at dapat po tayong manabik sa Kanya. Galatians 4 verse 18, it is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I'm with you. Si Apostle Paul din po nagsabi nito. Ibig sabihin po, nasan man po tayo, may kasama man po tayong wala,
nandyan man yung leaders natin, yung pastors natin, hindi po nakabatay sa kanila yung pagiging zealous. No, hindi po. Not just when I'm with you. Sabi po ni Paul, hindi po dapat yun yung maging indikasyon ng pag-init natin kung naririyan po ang ating mga leaders or ating mga pastors or mga CC leaders. Hindi po yun ang indikasyon. Dapat personally, dinanais po natin ng Diyos. At ito po, nung Sunday, habang pinapanood ko po yung countdown bago magsimula ang service, di ba may mga nagpa-flash doon po, no? Yung Marikina Foursquare Gospel Church. Sige po, next slide. Ang sabi po doon, is a missional movement of Spirit-filled followers of Christ. Changing lives, families, communities for the glory of God. So pwede po ba natin tingnan yung next slide para po manamnam po natin. Ayan, sige, next pa po. Yan po yung vision ng ating church. Spirit-filled followers of Christ. Ang vision po ng church natin ay na-realize ko na we need revival in our spirit. Kasi kung tayo po mismo ay hindi renewed and transformed by the Spirit, mahirap po tayo na maging daluyan ng pagbabago sa iba. We cannot be a vessel of change lives, families, and communities kung yung sarili po natin ay hindi transformed spiritually. Kaya ngayon pong Faith Night, I challenge each of us to zeal your zeal, stay hot spiritually, and always be fervent in what is good for the Lord. And last po na to, ito po yung aking nakita rin sa pag-aaral ko. Alam niyo po yung Zoe, sa Greek ay life, buhay. Life na mula sa Diyos is our existence, or pwede pong we receive eternal life. It's Zoe. At kanina po, napag-aralan natin, yung zeal ay Zeo. Di ba po? Yung zeal. So dahil may Zoe, dahil may buhay, dapat po meron din tayong Zeo. Meron po tayong dapat zeal. Hindi po dapat habang. Kasi pag dahil we have life from God, we have reasons to be zealous. Yan po ang magiging challenge po sa atin. Sabihin mo sa inyong katabi, dahil may Zoe, dapat may Zeo. And as we close po tonight, meron po tayong awitin na aawitin po ngayong gabi. Bago po tayo mag-proceed sa first prayer item na akin din pong ipapanalangin. Nung ako po'y pumasok sa Bible School, marami pong nagtatanong sa akin, bakit? At ang sagot ko po ay pareho hanggang ngayon. Sabi ko, yung buhay ko mula sa Diyos, kaya gagamitin ko rin para sa Kanya. At ngayon po, tatanungin ko po kayong lahat, ano po ang ginagawa natin sa buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Are we serving out of routine? Or are we serving from the Spirit? Ngayong gabi po, bago po tayo mag-present ng mga prayer items, ay allow po natin ng Holy Spirit to touch us first. Ang awitin po natin, Spirit Touch Your Church, ngunit naisin po natin na i-touch din ni Lord ang ating puso, our spirit. Kung may pagod man tayong nararamdaman physically, ialay po natin sa Diyos. Kung nanlalamig man po tayo, aminin po natin sa ating Diyos. Maaari po ba tayong lahat tumayo? And let's have the attitude of worship. And let us worship the Lord in spirit and in truth. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power
desire tonight. Steer the hearts of men. Lord, we long for Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly, Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord, this is our prayer. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain Yes, Lord. Hallelujah. fall upon me. Yes, Jesus. Hallelujah. Let your rain fall upon me. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon. We glorify your holy name, Panginoon. And we continually invite the presence of your Holy Spirit in our midst, Panginoon. And Lord, ngayong gabi, Panginoon, narito po kami, ang inyong mga anak sa mga oras na to, Lord. Lumalapit po kami, Panginoon, na may pagpapakumbaba sa inyo, O God. Na Lord, na hindi lang po namin ini-enjoy yung mga benepisyo as a citizen of your kingdom, Panginoon. But Lord, kinikilala po namin na meron po kaming responsibility, Panginoon, na gagampanan sa iyong kaharian. And Lord, nakikita mo ang bawat anak mo, Panginoon. Ang nais po ng aming puso ay makapagniig sa iyo. Lord, ikaw po ang hinahangad namin, Panginoon. Wala na pong iba. And tonight, Lord, we declare spiritual renewal, Lord, sa bawat isa po sa amin, sa bawat isa po ng inyong mga anak. Meet us, Lord, where we are right now, O God. At kung, Lord, may mga napapagod nun po physically, Lord, I pray na pawiin mo ito, Panginoon. Bigyan mo ng panibagong kalakasan, ng panibagong sigla ang bawat isa, Panginoon. So, napapagod man po mentally, Lord, emotionally, Lord, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kapahingahan, O God, at kapayapaan, Lord. Kung meron man po dito sa amin na napanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa at parang gusto nang tumigil sa paglilingkod sa iyo, Lord, ipaalala mo na sa kanila kailanman ay hindi mo sila sinukuan, Panginoon. At hinihiling namin, Lord, ngayon na pag-alabin mo ang apoy sa aming mga puso. Steer the hearts of your man people and ibalik mo, Lord, yung connection namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na mas mag-alab pa at magkaroon po kami ng malalim na relasyon sa iyo, God. Na habang kami po ay naghihintay sa pagbabalik ni Jesus, dalangin namin, Lord, matagpuan mo ang bawat isa sa amin na tapat na naglilingkod sa iyo. We are faithful in doing good works at ginagamit po namin yung buhay namin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon.
Punuin mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Empower mo kami, Lord, na lalo po kapag tuwing kami nangihina, ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon. Huwag mo po hayaan, Lord, na mabuhay kami sa mga dahilan o excuses. Ngunit, bigyan mo kami ng dahilan, Panginoon, para mas maging masipag sa iyo at sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon. Be the center of our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari po tayong makaupo. And for our next prayer item po is guidance and vision for our church and leaders. At tinatawagan ko po si Ate Tess to pray for our church, its program, yung mga leaders po ay maging align po sa purpose and vision ng ating Diyos. Tayo'y tumayo pong muli at tayo pa'y manalangin. Hallelujah! Purihin ang mabuting Diyos. Salamat po, Panginoon, na meron po kaming church. Hindi ito patay na church, ito'y buhay na church, oh God. Ito'y spirit-filled na church, oh God. Sabi mo nga po sa salita mo, oh God, sa Gawa 1:8, na subalit yung ibibigay ang yung kapangyarihan sa pagbabahan ng banal na espiritu, magiging saksi sa Jerusalem, sa Samaria at Judea, Panginoon, at hanggang sa dulo ng daigdig. Dinadalangin namin, Lord, na ibuhos mo nga po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Lord God, na patuloy na sasama sa aming simbahan, oh God. Kasi tunay nga po, Lord, walang magagawang yung mga anak kung hindi sa tulong po ng banal na Espiritu, oh God. Dinadalangin namin po na magiging revival, oh Lord. Humihingi po kami ng revival sa aming church na hindi na magiging mag-alab po muli ang iyong mga anak, Lord God, sa tulong po ng banal na Espiritu, Lord God, na patuloy na makakapagpatuloy po sa iyong mga gawain, oh God. Alam namin, Lord, maraming plano yung church, pero alam namin mas may plano ka, Panginoon, para sa aming church, oh God. Dalangin namin, Lord God, ang aming mga pastors, ang mga aming leaders, ang chosen, ang deacons and deaconesses, ang mga CC leaders, ang mga members, oh God. Dalangin namin, Lord, na pag-alabin mo po ang yung mga anak, Lord God, na hindi po manghihinawa, hindi po tatamarin, bigyan mo ng kalakasan na magpatuloy sa paglilingkod, Lord God, na yung Christ-like, Lord God, yung pagiging makita po, Panginoon, ang wangis mo sa bawat mong mga anak na mag-share ng word mo, Lord God. Yun yung kailangan namin, oh God, na ihipuin mo yung makakausap namin, Lord, na hindi mahirapan yung makikita ka kaagad, Lord, na tatanggap sa iyo, Panginoon, na tatanggap na bilang Panginoon at hari ng kanilang mga buhay, oh God. Yun po yung nais, Panginoon, ng inyong mga anak, oh God, na sa bawat pag-pray, yung pagpatong pa lamang ng kamay, Lord God, yung healing, Lord God, mararanasan po ng bawat ipapatong at ipapanalangin ng yung mga anak, yung pagdadrive po sa principalities, oh God, ma-overcome yung Lord God, kasi sasamahan mo po ng yung banal na Espiritu, na yung gawain mo, Lord God, na magiging yung empowerment po ng Holy Spirit, yung kailangan po ng yung mga anak, Lord, sa lahat ng gagawin, oh God. Dalangin namin, Lord, na ibuhos nga po, Panginoon, ang makapangyarihan mong mga kamay, Panginoon, sa bawat salitang gagamitin, sa bawat paghihipon ng pagsishare ng word, Lord, na magiging maayos po ito, Lord, kasi sasamahan mo po ito, Panginoon. Yun po yung kailangan namin, church. Marami pong plano. Sabi nga po, yung aming theme ngayon na yung God's Kingdom, paparanas mo po yung kingdom mo, Lord God, even nandito pa po kami, Panginoon, hindi po kami manghihinawa yung mga anak mo, yung mga leaders, Lord God, na hindi po tatamirin, ngunit pag-aalabin mo sila, Lord God, ng paglilingkod, Lord God, na hanggang sa finish line, katulad na sinabi ni Pablo, hanggang sa finish line, Lord, maglilingkod ang mga anak mo, kasi mahal ka nila, Lord. Dalangin namin po, Panginoon, salamat po sa revival na gagawin mo sa aming church, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen. For our next prayer item we will pray for our nation. Tataas po natin ang ating bansa, ang leaders, that they may know Jesus personally, at magkaroon din po sila ng spiritual fervor, that the hearts of people across our nation will be awakened for the glory of God. At tinatawagan ko po si Sister Auring to lead us in prayer. Thank you po.
karamihan, pagka nabanggit na yung kalsada, yung mga tulay, lahat galit, ano? Dahil sa ginawa po nila. Pero may parte po tayo bilang isang mananampalataya. Sila maaari kulang sa pananampalataya, pero tayo po, nandito tayo ngayong gabi para ipanalangin ang ating bansa. Ano po? Dahil ang sabi niya sa 2 Chronica 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag ang aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang masamang lakad, aking diringgin sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Maliwanag po. Pero ito po ay gawain natin bilang mga mananampalataya. Silang mga gumagawa ng karumal-dumal sa paningin natin, kamalian, katiwalian, paningin lang po natin yon. Pero tayo po, ang tanging magagawa po natin, syempre, ipapanalangin sila. Hindi natin kailangan mag-mormon, hindi natin kailangan pagsigawan na sila'y makasalanan. Party pa rin po tayo doon. Kaya inanyayahan ko po sana ang lahat tumayo. Hindi lang po ako mananalangin, lahat po tayo magbubukas ng bibig para sa ating bansa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Hindi po aksidenteng nandito kaming lahat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na gisingin mo nga po ang aming bayan, Panginoon. Maaaring ang mga namumuno sa amin ay kinukulang ng pananampalataya. Pero nandito po kami, Panginoon, tutupin ang aming tuhod, nagpapakumbaba, Panginoon. Dinggin mo ang hinaing ng iyong mga mananampalataya, Panginoon, para sa aming bayan. Marami kaming nakikitang mali, Panginoon. Pero yung mali na yung kaya mong baguhin, O Lord. Walang ibang pwedeng magbago kundi ikaw. Naganap ang mga bagay na dapat maganap kasi ginusto mo para magising ang mga tao. Para lalo ang mga mananampalataya ay lumapit at tumawag sa iyo. Nabibigyan kami ng leader, Panginoon, na itatayo mo na yung leader na may takot sa Diyos, yung leader na kayang mamuno ng naayon sa nais mo, hindi ayon sa kanilang sarili, hindi pang sarili, Panginoon. Ikaw din po ang pipili nun, hindi kami, Panginoon. Wala kaming kakayahang piliin, Panginoon, pero ikaw ang kayang pumili, Panginoon. Kaya narito po kaming lahat ngayon, Panginoon, nananalangin, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo na po ang aming bayan, Panginoon. Nakikita namin ang kakulangan ng ekonomiya. Nakikita namin ang kakulangan sa edukasyon. Nakikita po namin ang kakulangan maging sa mga iba't ibang departamento ng aming bansa, Panginoon. Nandiyan lang sa legislative, judiciary, executive, Panginoon. Lord, ikaw po ang may hawak, hindi kami. Kaya sa iyo lang namin po itataas ang aming bansa. Dalangin din po namin, Panginoon, na ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan na sinasabi ng mga hula na darating ang big one, andyan ang lindol, andyan ang bagyo. Spare us, O Lord, kung paano mong in-spare ang Israelite. Yun din po ang gagawin mo sa aming bansa, Panginoon. Dahil maraming nagmamahal at naniniwalang may Diyos na totoo. Kami po yun ng mga mananampalataya mo, Panginoon. Maraming salamat po sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. For our next prayer item po ay mananalangin tayo for those who are sick, struggling. Ito man po ay physical, emotional, and spiritual restoration. And may the sovereign power of God flow through their lives, bringing healing, comfort, and strength. At tinatawagan ko po si Pastora Glo to lead us po sa ating prayer. Mananalangin po tayo ngayong gabi para po sa kagalingan ng mga kapatiran po natin. Even yung mga naandito po, kung manaramdam po ko sa katawan nyo na hindi maganda, pwede pong mag-forward sa gitna. O pwede naman pong you want to represent a member of the family who is sick right now. Ayan po, meron kayong kamag-anak na may sakit, pwede pong mag-forward. Ayan po. At hinihiling ko po dun sa mga hindi po nag-forward, pwede pong as I pray, pwede pong your hand towards them.
sa lahat po na nag-forward. At yun po mga nag-forward ngayong gabi, taas po natin na ating kamay sa Panginoon na signifying that He alone ang pwede po nating lapitan sa pagkakataong ito. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh, Jesus! Our Abba Father, we come to you right now in the name of Jesus. Oh, dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayong gabi na tunay nga po, Panginoon, na amin pong pinaniniwalaan at inaangkin, dakilang Diyos, na kayo ang Diyos na may control ng lahat. Kayo po, Panginoon, ang maganap at kayo po, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, ng kapahintulutan na ilan sa aming mga kapatiran ay may karamdaman. Ay lahat ay hindi pa nalilingid sa inyong mga mata. Kaya, dakilang Diyos, nagkakaisa po kami ngayong gabi at amin pong inaangas sa pananampalataya ang lahat ng kapatiran na sa pagkakataon ito, Panginoon, ay nahihirapan physically. O kaya nagsabi na kayo ang aming dakilang manggagamot. We believe in your word and we declare your word that you are our great Jehovah Jireh. You are our great healer, O God. Salamat po, Panginoon, na ang pagiging pagpagaling nyo noon ay hanggang ngayon. You are our great healer. Panginoon, you have said in your word that you will be able to restore health and you are able to heal wounds, O God. And tonight we come, Lord, to you. O God, inaalala po namin si Ate Nanette sa kanyang kalagayan. Medically speaking, even Lord, ang scan po niya ay nagsasabi ng hindi maganda sa kanyang kalagayan physically. But we believe, Lord, that you are the God who has control in her life, in her body, in every part po ng kanyang katawan. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo, O God. Let your healing touch be upon her, Lord. In the name of Jesus, ano man ang nakita, Panginoon, sa kanyang CT scan, higit po, Panginoon, ang inyong mga kamay na pwedeng magbigay ng kagalingan sa kanya. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, Lord, we pray, Heavenly Father, that you're extending your healing upon Ate Nanette, Lord. At dalayan po namin sa pagkakataong ito na patuloy na abutin niyo ang pamilya. Bigyan niyo ng kalakasan ng loob, Panginoon, si Michael, Lord, sa kanya pong patuloy na pag-aalaga sa kanyang ina. O dakilan Diyos, narito kami bilang mga kapatiran, Lord, na patuloy na inyo pong pangalagaan ang buong pamilya, Lord. In the decision na dapat po nilang gawin, Lord, let your wisdom be upon them, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalagayan po ng tito po ni Ate, na tito po ni Sister Lani Mangaya, Lord, si Pablito Luklukan. Oh God, medically, sabi po, meron po siyang iba't ibang karamdaman. CKD na nasa stage 5. At iba pang karamdaman, diabetes po, Panginoon, that caused gangrene sa kanyang kamay. Oh Lord, panahon po sa Old Testament, even gangrene people ay gumagaling. Ano mang karamdaman ay gumagaling po, Panginoon. Kaya hiniling po namin, dakilan Diyos, that your miracle, Lord, be upon those people, Lord. Your miracle be upon him right now, Lord, in the name of Jesus. Raise him up, Father, in the sick bed, Lord, and allow him, Father God, to have
have the testimony that you are the God who is a living God na dapat pumampalataya at dapat bigyan ng mataas na papuri sa kanyang buhay. Oh, dakilang Diyos, abutin niyo po, Panginoon, si Pablito Luklukan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa mga kapatid na may karamdaman kay Kuya Jojo, Panginoon, iba yung kalakasan ibigay niyo sa kanila. Salamat po sa good response sa kanyang body, sa ginagawang compound chemotherapy sa kanyang katawan. Salamat po sa mayamang biyaya, sa provision na ibinibigay niyo sa kanya, Lord, para ang lahat po ng pangailangan ay mabigyan ng katugunan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng pamilya, mentally, emotionally, Lord. Continue to strengthen niyo ang pamilya niya, including Teacher Jet, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo sa kanya. Oh, dakilang Diyos, sa mga patiran pa po na may karamdaman, Lord. We continue to believe, God, na hindi pa kayo tapos sa buhay ng mga kapatiran na ito. May ginagawa kayong Himalasya, Brace, Gianna, Esteban po, Panginoon, sa pagkanakagalingan, Lord. Ang nagsabi po, Panginoon, nakita, Lord, even ang kanyang oxygen ay nasa 13 lang, but you raised up that child, Lord. Dalayan ko, Panginoon, that you will raise all our brethren po, Panginoon, makaramdaman sa angay sa inyong kalooban, Lord. Maranasan po ng bawat sa inyong kagalingan sa pangalan ni Jesus. May karamdaman po sa tiyan, Panginoon, those who have PCOS, yung mga may karamdaman po na migraine, yung pero may mga hindi po magandang nararamdaman sa kanilang lungs, Lord. Yung may mga ubo, yung may mga sipon, yung pong hindi po nagkakaroon ng baby because of possible na mga hormonal imbalance. Oh God, everything you have created your children so perfectly and wonderfully according to your image and likeness. At dalayan po namin that yung ganun po, Panginoon, na pagkakalikha nyo ay maranasan, patuloy na maranasan ng mga kapatiran po namin na may karamdaman. As you raise them, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Yung may mga karamdaman po, emotionally, mentally, na nahihirapan, yung mga humarap po pa na sa stress sa buhay, yung may mga depression po, Panginoon, you know them individually. You are the God not only of our physical body, but then you are the God of emotion. You are the God of mental, O God. Kadalan ko, Panginoon, na inaabot nyo ang mga kapatiran na ito, God. Maraming salamat po, Ama, na hindi pa kayo tapos sa buhay ng bawat isa. Let your healing be upon them. Let your healing be upon them in the name of Jesus and through the blood of Jesus. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyo ang papuri at pasasalamat. Our God who owns the universe is the God who owns His people and the God who will deliver His people from any kind of diseases and sicknesses in the name of Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Para po sa ating pong next item ay magkakaroon po tayo ng groupings. Okay lang po if tig-apat po per group. Yan po, mag-form na lang po kayo ng circle at ipapanalangin po natin yung mga tao na hindi pa po nakakakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoon, that they may experience yung pagmamahal, surrender yung kanilang buhay sa Diyos, and also receive the joy of salvation. And po. At kung pwede nyo pong i-mention yung mga names na mga kakilala nyo rin para maipag-pray po sa inyong circle ay mention nyo rin po. Ayan lang po.
Ayan po, yung mga ipagpe-pray po natin is yung mga tao po na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. At kung pwede nyo pong i-mention yung kanilang names, they may experience the joy of salvation. At sila din po ay magkaroon ng spiritual fervor to serve the Lord. Okay po. For our last prayer item ay yung ating pong personal prayer request. So within your group ay para mas personal po ay tig-dalawa by partner. Sa inyong group, tapos tig-dalawa, tanong niyo po yung mga prayer requests. And even po sa mga nanonood na sa atin sa online ay i-comment niyo po yung prayer request and we'll pray for one another. So thank you po.
Okay? Yes. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa katugunan na ibinibigay na ng Panginoon sa atin. Sige po, harap po muna ulit tayo. Sorry. Sabi po kanina, di ba, sa message ay maging maalab sa paglilingkod sa Panginoon. Sino naman po ang maalab na magbibigay ng kanyang patotoo sa Panginoon? Yes. Yes, mauna daw si Balong. Maging yun nasa online po, pwede nyo po i-type dyan yung mga testimony po ninyo.
Nagiinit po talaga. Ay, nag-aalab pala. Gusto ko lang po mag-thank you kay Lord sa successful na surgery po sa tuhod ko. Kasi po way back lang po, nung June po kasi, parang nagkaroon po ako ng ACL tear po. Kumbaga parang yung sa tuhod ko po na punit po yung yung ligament po. Siya po yung nagsistabilize ng knee. So parang nung time na po yun, nag-worry po kami kasi parang paano po ako makapasok, ganito, ganyan. Then parang nung time na po yun, minamadali po namin masyado yung parang sa surgery, yung sa solicitation po, tapos sa GL, sa mga hospital po na pupuntahan namin. Then parang wala pong napupuntahan po nung time na yun. Parang lagi po kami nagfe-fail or parang wala pong nangyayari dun sa ginagawa po namin. Then parang dun din po na-test yung faith ko kay Lord kasi syempre parang sabi ko, Lord, ayaw mo naman talaga akong pagalingin. Pero sinabi ko naman po kay Lord that time pero alam ko, Lord, na yung promise mo pa rin is yung talagang gumaling ako and I will trust you for that. Then parang, yun nga, fast forward po, ang target po talaga namin na operation is yung itong December po. Tapos, para makarecover po ako agad. Then, gusto ko rin po mag-thank you kay Lord kasi parang nung bago po ko operahan, naghahanap po kasi rin kami ulit ng bagong hospital po. Then parang sabi po kasi, January pa po siya. So parang masyado na pong late, tsaka expired na po yung sa HMO po ni Mama. So parang yung gastos po nun is malaki po masyado. Then bigla pong nag-message yung doktor ko po na parang, yung doktor ko po dun sa Marikina Valley po na sabi, Ma'am, meron na pong parang ACL package po na pwede nating gamitin sa akin. Then parang doon ko lang po na-realize na yung delay po na ginagawa ni Lord sa family namin is greater things pa po yung mangyayari. So, gusto ko pa magpasalamat din sa church po sa walang sawang pagpe-pray po sa akin during my surgery. And gusto ko lang po i-testify na parang kahit na may delay si Lord sa life natin, yung di ka naman niya hayaan dun sa journey na yun. And yung nangyari po sa akin yun is parang sobra-sobra pa po yung blessing ni Lord for that. And yun lang po. Glory to God po. Wala pang tumatayo, kaya ako munang tatayo. Salamat sa senior citizen. Salamat sa senior citizen ID. On the day of my birthday ay nakakuha ko ng senior citizen ID at gamit na gamit po siya. Okay. Nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Panginoon dahil tunay po na ang Diyos ay matapat at tunay po na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan natin sa buhay. I thank God for the privilege na andito po ako sa JCLAM as I celebrate my 60th birthday. At humingi po ako ng pasensya at ng pangunawa dun sa mga nakalimutan ni Tito Rene imbita. Siya po kasi nag-invite nun, hindi po ako. Kaya salamat po sa lahat ng dumating po nung 12. I thank God. Na 60 yung pala talagang yung edad talagang nasa number lang yung edad it's just a number. Age is just a number. Pag edad ko na 60, pinapakaramdaman ko ano ba yung pagkakaiba. Wala namang pagkakaiba. Ganun pa rin yung ibig sabihin, yung pa rin yung heart mo, yung pa rin yung pagkagising mo, you want the best for everything. Salamat sa Lord kasi napakabuti po ng Panginoon. Oh, ID lang yon, ID. Pero malaking bagay po yung ID. Salamat po sa Panginoon. At I thank God also for the privilege na, again, kanina po, I was so amazed. Kanina ba yun o kahapon? Tama po kanina. Kasama ko si ate.
Ate, ano, Ate Tina po, yung isa pong bata na pinag-pray po natin, ay kung, hindi ko alam po nilagay ko po siya sa prayer warriors. Pero yung batang po yun, apo po ni Ate Grace Obongin, nagkaroon po siya ng dengue. At nung nadala po sa hospital ay ano na po siya, ando sa stage ng very, po, dinala sa ICU. At yung, dito ko this, yung heartbeat at yun ng bata ay umabot ng 13. Ayan, tapos talagang nakita na rin ni Abby na nagaan yung mga doctors lahat, no? That time na niresuscitate kasi nagkaroon ng shock. Yung tawag na shock, no? Na dengue shock yung bata. Talaga pong I was amazed dahil ang Diyos po ay tumutugon at ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan. Yung batang yon na nagkaroon ng ganong pinagdaanan. Kanina po, napakasigla niya. Sabi ko pa, hindi nagkasakit. And praise the Lord kasi yun ginamit ng Panginoon. So pati yung tatay ay somehow ay yung tiwala sa Panginoon na wala silang ibang lalapitan kundi ang Panginoon lamang. And so with kay Abby. Kaya salamat po sa Panginoon. Talaga pong yung panalangin ay napakalaki po ng nagagawa ng panalangin. Hindi man po natin nakikita yung pinapanalangin, hindi naman po natin personal nakilala, but just the utter of prayer for that person ay malaki po ang nagagawa. Kaya po, in behalf po ni Abby at ng family, ay gusto po na extend ang pasasalamat sa Jake lang po sapagkat andun po yung suporta sa kanila. Also with Ate Nanet na po, nag-message din po si Pao kanina, yung boyfriend po ni Micah kasi sila nag-aasikaso kay Ate Nanet na at this point, the situation ni Ate Nanet ay nagpapasalamat po sila doon sa suporta po ng church. Kaya salamat sa Panginoon that this Jake Lang family is a family from the Lord that extend help and love sa bawat miyembro. Kaya salamat po sa Panginoon. Thank you po. Salamat po sa Panginoon. Nakauwi na din po si Asher ng Sunday. Nagpa-check up lang kami Monday, tapos din na kami ulit pinauwi, tapos dire-diretso hanggang Sunday. So, salamat sa Panginoon. Ang sermonan ng doktor, kami, dahil kami ang carrier daw palagi, kaya kami yung laging magmask kasi medyo, nga daw si Asher, medyo madaling makakuha ng sakit. So, kami sa bahay. And also, kasi kaming tatlo din po, grateful ako kay Mama kasi talagang sinamahan niya po ako. Kasi ako, matataranta po ako, hindi ko naman alam gagawin, wala naman po yung asawa ko. Pero salamat sa Mama ko kasi talagang sinamahan po kami all throughout. And also, I thank the Lord for the past 2 months. Kasi nung nakaraang 2 buwan, ako ulit naka-attend ng mga midweek activities natin sa Manggabi, faith night. Kasi by next week po, balik na naman ulit ako sa klase. So medyo matagal-tagal ulit po ako makakabalik ng midweek. Pero I thank the Lord for the opportunity again to minister dun ng midweeks po. Ayun. So na-miss ko po ito sa totoo lang. So salamat po sa Panginoon. Thank you. Thank you po kay Lord. Alam ko po, birthday ko po nung 14. Thank you, Lord, sa kalakasan. January 14. Pero kasi, kahit birthday ko po, binigyan po ako ng pagsubok ni Lord na at that time na talagang nanghina po talaga ako ng gusto. Pero kanina sabi nga, hindi dapat ako tamarin, ganun. Parang bigla ako niyang pinalakas. Pero thank you, Lord, kasi yung time na yon nakagat yung asawa ko ng aso. Tapos, nung 13, may nakagat din. Yung parang, di ba po, ang bigat. Tapos, Muslim pa yung nakagat na bata. Parang, di ba po, pero, bawat kita ko dun sa, sa magulang ng bata, pinapalakas niya ako ng Panginoon. Kasi,
Pagdating namin sa hospital, agad-agad na nasasaayos po lahat. Sa ngayon po, on the way pa rin po yung pag-aasikaso namin. Tapos yung in-demand ng magulang, yun po yung pinagpe-pray ko ngayon. Kasi hindi pa po namin alam kung magkano po yung in-demand. Kasi dinidemand po kami nila na maganda daw kami ng ganito. Pero sabi ko, Lord, kayo, pinagpe-pray ko po yun na si Lord na po yung comments. Thank you po. Thank you kay Lord, ganun po. Thank you kay Lord. Kasi last year na-diagnose po ako na may hypothyroidism. Ang isa pong komplikasyon nun ay magkakaroon po ng osteoporosis o osteopenia, yung magiging brittle yung bone. Nararamdaman ko po, baluktot na yung upper part ko dito sa likod. Then thoracolumbar x-ray po ako. Nakita nga pong may damage dito. Same time sa ibaba, sa may pelvic. 2 procedures po yan. Done na po ako sa x-ray. Kailangan ko po ng densitometry, yung DEXA scan, para makita talaga kung anong grabe na yung osteoporosis ba o osteopenia. Ang meron lang po na hospital, PGH. Yung result po parang questionable pa, pero nag-google po kasi ko, tapos nakita ko yung East Avenue. Gamot po ako sa labor, meron po akong card. Pagdating po sa East Avenue, wala akong card. Kasi private po yung doctor. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko po alam gagawin. Sino pong kakausapin ko sa East Avenue? Samahan niyo po ako na, kasi siyempre hindi mo alam kung pipila ka na naman ba, kukuha ka na ng card. Tapos nagpunta po ako, mahaba yung pila. Sabi, kailangan ko daw maghintay ng hapon. Kukuha na naman ako ng another card. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Magtatanong po ako sa loob. Hindi pumasok po kami ni Kuya Edwin sa loob. Pumunta po ako sa radiology department. Nag-aasikaso din po pala sila ng private. Then, inayos po. Kailangan daw, ilakad ko ulit sa malasakit yung payment. Sabi ko, pag nilakad ko yon, i-schedule na naman ako. Ganun po sa government, maghihintay ka ng schedule uli nila. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, sa provision. Ginamit ko po yung PWD discount yan. Nakatapos po, hindi naman pa ako nag-intake kasi ng calcium. Kaya within 24 hours, pwede ako sa procedure. Parang nagawa ko po maghapon ng hanggang alas 11. Nagpunta po kami ng 6 o'clock, natapos po ako na 11. Nagawa po yung procedure. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord na tunay ngang sinamahan ako sa pag-aasikaso po doon. Next week ko pa malalaman yung result. Glory to God. Magandang gabi po. Dalawang beses po, meron pong 2 beses na nangyari this past few weeks na sobrang, alam niyo po, kung mahina-hina talaga yung faith ninyo kay Lord, parang sasabihin mo na parang lalayo ka sa Kanya. Pero una po, nadisgrasya po ako at ako po ang nakadisgrasya. Yung sasakyan ko po is wasak po yung harapan, pati yung isang Avanza. Ganon din po ang damage almost the same, yung pinakaharap. Pero ang pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon is walang taong nadamay. Kasi nakita yung CCTV, pinakita yung CCTV. Yung speed nung sasakyan, talagang parang yung torong nagwawala. Alam niyo po yun, nakakita ng ganon. Tapos nung ni-reverse ko po, talagang umarangkada pa rin. Talagang mabigat po sobrang bigat po nung manubela. Tapos nung ni-reverse ko, umarangkada pa rin po. Mabuti na lang po yung tabi ko, dito na. Wala na po akong tinamaan sa likod. Sabi ni paring Sani, pare, mukhang may tinamaan ka pa sa likod, naghahantay sa'yo, Toyota doon sa Kabelde. Pinuntahan din po namin. Buti naman po, hindi naman po at mabait. Sabi niya, hindi po, mas iniintindi ko po yung mga na-damage. So, sa totoo lang po, during yung mga panahon na yon, kasi talagang inaalala ko po yung tatay ni Kais, kung nabangga ko yun, talagang malaking problema po yun. Lolo yan, tatay yan. Sabi nga nung napakabait ng tatay ni Kais, sabi niya, bro, wag kang magpanik, relax ka lang, mabait ang Panginoon, niligtas niya tayo. And true enough, totoo naman po na ganun nangyari. Tapos po, nung umuwi na ako, sabi ni Sister Bergie, pulang-pula daw yung aking muka.
siguro nag-spike yung aking blood pressure. Tapos po, after 2 days, yun po yung schedule ko for lab test. Meron po akong monthly eh. Naka po, nag-spike po yung aking creatinine from 559, sobra, naging 756. So sabi nung doktor, tatay, talaga pong candidate na po kayo for dialysis. Wala na po tayong magagawa diyan. Pero sabi ko, sige po, Doc, yun, kinuwento ko, siguro ang nag-trigger po rito is yung nangyari. Kasi na-stress ako, na-pressure po ako, yun yung dahilan kaya nag-spike po yung aking blood pressure. Well, siguro nga, pero just the same po. So, diyan sa klase ng lab test mo, talaga pong due ka na. And sinabi niya po sa akin na magpa-inject na po ako ng AV fistula surgery. Ito po yun. Para hindi dito. Sabi ko po, magkano po yan, Doc? Sinabi yung amount. Medyo may costly pa rin eh. Sabi ko, sige po, Lord, Doc, ganito po. Bigyan niyo po ako ng another set po, ng another pag nagpa-lab test ako. Then from there, siguro po, basta ibigay niya po sa akin yan. Kasi sa totoo lang po, pinangahawakan ko po talaga, nag-prayer po ako. At sige po, pumayag naman siya. So, umuwi na po ako, uwi na po kami ni Sister Bergie. At ito po yung pinakamagandang nangyari. Yun pong devotion ko, kahapon ng umaga, kasi ito yung umaga naman ako solitary kay Lord. Nung after ng reading the Bible, so parang tuloy-tuloy na ako, nag-pray na ako. Usually hindi ako nagpe-pray ng ganun kahaba. Bakit yung pagkakataon na yon? Ang dami ko naisip, kayo, si Paring Sani, ang pamilya ko, lahat, ang dami niyang sinabing prayer. Kasi ang maliwanag po, ang sabi po niya is, ingatan mo ang buhay ng kapwa mo. Doon ko po na-realize kung gaano ka-importante ang buhay ng isang tao. Parang isinabi niya sa akin na yung buhay ng tao pala dapat regardless, parang pong naano sa sarili ko na o nga po, no? Marami tayong mga tao sa paligid natin na hindi natin pinapansin, nilalakad-lakaran lang natin. Hindi man natin kung anong nararamdaman nila. And the Lord is simply saying, sila, yung mga nandun na binabaliwala nyo natin. Parang ngayon, bigyan mo ng buang sa sarili mo yung buhay ng isang tao. Marami po. At lagi po, at nung afternoon, senior ko po nga po sa La Pamilya na ito po yung, this is the exact message. Parang isinier ko lang sa kanya. And doon po, after po, naging maluwag po ang pakiramdam ko with regards sa aking kalagayan. Sabi niya, hindi dapat i-deny yung kalagayan mo ngayon. Nandyan yan eh. Nandito sa physical. Pero iba po kasi pag yan nakarating na sa spiritual realm, lalakas. The Lord will speak to you. The Lord will impress to you na parang walang lingkod ng Diyos at walang taong naniwala sa akin na pinabayaan ko. Kaya yun po ang pinangahawakan ko. Next time, pag lab test ko po ulit, sigurado po ako, yan pong creatinine na yan will go back sa baba. At salamat po sa inyong mga nananalangin. Napakalaking bagay po ninyo. Maraming salamat sa Panginoon. Alam ko po, meron pa rin po kayong kabahagi sa pagkakaligtas po sa aksidenteng ito. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Meron pa po ba? Habol? Ako po, hahabol.
Salamat. Salamat po sa Panginoon sa isang taon muli na ibinigay niya. Sabi nila, may pagbabago ba? Sa akin meron. Naiba lang yung mga perspective sa buhay. Pero salamat pa rin sa Panginoon po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga nagpunta nung Sabado. Yan, yung surprise po. And even nung Sunday, maraming salamat sa bawat tapik, sa bawat panalangin, sa bawat mga sabi ko nga po sa text ko, i-value ko po lahat yung mga natatanggap ko. Pero yung behind dun sa natanggap, yung mga bawat panalangin po ninyo, yung pag-ibig nyo sa akin, mas mahalaga po yun. At maraming salamat po. Okay? So, sige po. At dahil dyan, pwede na po tayong magbigay ng regalo sa Panginoon. Okay, para po sa ating mga announcements. Yan. Isang urgent at important lang pong announcement ay yung para po sa ating Davao Convention. Yan. Urgent po yung ating registration fee. Okay? So, magkano po ba yun? 1,750. Okay po? So, ASAP po, sana maibigay na po para maipasa na po yung names po natin. Kasi biglang taas po yung attendance po nung dadalo eh. Pag umabot sa 5,000, close na po yung registration. Nasa almost 4,200 na po. Kahapon 3,800 lang. Ngayon 4,200 na. So, asap na lang po natin para makapasok po tayo dun sa 5,000. Okay? At sa Sunday po, ang ating last Sunday. So, missions pledge po natin. At ganun din po ay yung Salt and Light. Yan. Sayo. May sayo din po ang ating kabataan. Okay? Kung last Sunday ay merong Barnabas sa ating mga UFM, ngayon naman po ay sayo. Special annual youth offering po yon. Ibig sabihin, once a year lang naman po yon para sa mga kabataan po ng Foursquare. Hindi lang po dito yan, hindi lang po dito, kundi buong Pilipinas ay tinutulungan po natin sila through sa ating offering. Okay? So, after second service, sa Sunday po ay may Salt and Light. Yan. Meron pa po bang ibang announcement? Okay, kung wala na, tayo po tayong lahat. At right after po ng ating picture taking ay prayer ay picture taker. Okay? Ay po manalangin. Maraming salamat muli, Panginoon. Tulungan mo nga kami na patuloy maging zealous, maging masipag, Panginoon. Hindi lang sa paglilingkod sa inyo, kundi pati sa pananalangin, Panginoon, ay maging masipag kami. Dahil marami ang nangangailangan ng panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa salita mo, sa lahat ng mga papuri namin sa inyo, sa mga testimony, nagbigay kaluguran sa pangalan mo lamang. At even sa mga nasa live stream namin, Panginoon, continue to answer yung mga prayers din nila, Panginoon, and yung mga testimonies nila, nagbigay din, Panginoon, ng glory sa pangalan mo. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi at patuloy magbigay ng kaluguran sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen.